Okay. Bueno, patuloy po tayo mga kapatid sa ating palatuntunan, ating oras. Meron ng 12 ang nakalipas sa kapito ng umaga. So patuloy tayo sa ikalawang porosyon sa ating palatuntunan. So kanina ating tinalakay ang patungkol sa ating mga kapatid, mga tanong sa ating mga kapatid, kapwa Katoliko, na paano natin mapatunayan na hindi pare-pareho ang lahat ng reliyon, at saka ano po ba ang totoo, ano po ba natin makilala, paano natin makilala ang totoong Christian. So yun ang ating tinalakay. Sa ngayon ating sagutin ang isang katanungan sa ating mga kapatid dyan sa Luzon, kapwa Katoliko, nga paano natin madedipinsahan o masagot yung palaging patutsada ng ating mga kapatid, papaniwala ng ating mga kapatid na mga SDA, na gamitin nila ang sulat po ni Propeta Isaiah sa Kapitulo 66 o 66, versikulo 15 hanggang 18. So yon mga kapatid, kung ating basahin, darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo. Ating gamitin na ikalawang mata mga kapatid para po mas malinaw. Yun ang upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Apoy ang tabak ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Tiyak na marami ang mamamatay. Ang sabi na malapit na ang wakas para sa mga naglilinis ayon sa tuntunin. Sa ibang salin mga kapatid, naglilinis sa kanilang sarili, lalong-lalo na sa Common Bible mga kapatid, no? Ang Common Bible, yun ang mabasa, naglilinis po sa kanilang sarili. Yun ang kung ating basahin. At nagsamba, naglilinis sa kanilang sarili ayon sa kanilang tuntunin, pagsambang pagano. And then, at saka dito, nagproposisyon sa mga sagradong hardin at kumakain ng karning baboy. Ang ating ginamit mga kapatid is KJV, King James Version, Bible. Daga at iba pang hayop na karumal-dumal. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't ibang wika. Malalaman nila kung paano ako kadakila. Yon mga kapatid, unang-una, ang unang binanggit na paparusahan ng ating ni Yahweh, ang Panginoong Diyos, yung naglilinis sa kanilang sarili o nagbanal-banalan sa kanilang sarili. Kung ating basahin ang salin ng Today's English Version o Common Bible. So, yun ang unang binanggit ni Propeta Isaiah. Ang tanong, yung kumakain ay yung naglilinis sa kanilang sarili o nagbanal-banalan, sino po ba? Ang tanong, yun ang dahilan nga isang pastor ng STA nga mayroon siyang programa dyan sa siyudad ng Iligan, lungsod ng Iligan, sa isang radio station dyan sa Iligan, na hindi niya basahin, hindi niya sagutin ang ating katanungan patungkol sa Isaiah 66, 15 hanggang 17 o 18. Aking tanong, yung naglilinis sa kanilang sarili at nagbanal-banalan sa kanilang sarili, sa Common Bible natin mabasa yon. Pero sa King James Version, hindi na natin mabasa yung nagbanalan sa kanilang sarili, naglinis.
ang aking tanong na kasali ba yon kasali sa paparusahan ng apoy? Kumakain ba yun ng baboy o karneng baboy o hindi? Hindi niya binasa ang ating text, lalong-lalo na hindi na in-acknowledge ang ating text, di ba? Maliban dyan, mayroon, ang sabi niya, dito sa Iligan City, wala na pong paring makig-debate sa kanya o safe din na makig-debate sa kanya. Takot sa kanya. Pero yon ang dahilan na siyang tinitiksan ng mga tapiko. Pero kahit isa sa apat ng mga tapiko, kahit isa hindi niya wala siyang tinanggap. No? Kung sabi ni mo wala nang ano po sa Tagalog yung wala nang makikibate niya dyan, ha? Para sa kanya, takot niya ang lahat ng pari dyan sa Iligan at mga safety dyan sa Iligan, takot sa kanya makikibate. Pero kung ganon, mayroon harapin mo yung mga tapiko. Kung papatunayan mo na ang SDA ay tatag ni Kristo, pag hindi po kayo, hindi po ninyo kaya papatunayan o ako po ang magpapatunay na ang SDA ay tatag lamang na Ellen G. White. So, yun. Papatunayan ninyo na ang araw ng pamamahinga, yung ikapitong araw, yung Sabado o Saturday, ay araw ng pamamahinga ng mga Kristiyano. According to the Bible at sa mga references. Kapag hindi po niyo kaya papatunayan, ako po ang magpapatunay na yung araw ng pamamahinga na ikapitong araw, kung Saturday, ay araw ng pamamahinga sa mga Hudyo kung Judaism, religion. Hindi niya sinagot. Papatunayan ninyo na ang nandyan sa inyong aklat ng The Great Controversy, Alpha and Omega, na ang Santo Papa po ay siya po ang nagdala po sa tatak ng patig na 666. Yung sa amin kinakilala sa Bisaya na mapintas na mananap. Kung hindi niyo kaya yung patutunayan ng Santo Papa ay siya po ang 666, ako po ang magpapatunay na si Ellen G. White po ang nagdala ng numero ng 666. Wala. Papatunayan ninyo ang lahat ng uri ng pagkain, yung tuntunin ng pagkain, isang generalo, yung kautusan para sa lahat ng tao, o yung matawag natin na generalo. Pag hindi po kaya ninyong patunayan, aking patunayan na yung kautosan na yon ay para lang po yon sa taga-Israel nung may tuturin nating ceremonial. Yun ang apat nating tapiko na pinasa sa kanya, pinadala sa kanya, pero hindi niya binasa ng on-air, binasa lang niya siguro ng sekreto. Ang sabi niya, mayroong nag-text sa atin na makikidebate sa atin. So kung gusto kayo kapatid, ang dami ninyong ang dami ninyong mga gusto mga kaharap ninyo, punta lang kayo sa plaza, may mga religious rally dyan, o religious, yung may tuturing nila nga symposium, religious rally, Bible rally, na hanap kayo na makaharap doon. Pero siya ang naghamon sa kaniyang sariling programa na hinamon niya ang lahat ng mga pare sa Lanao, sa Iligan at mga safety.
para sa formal debate o public debate, pero walang isa kunong sasagot. Sabi niya, yun ang sabi ng isang pastor. So yun ang dahilan na nagtitext ako sa kanya na hindi niya binasa on air. So ating tinanong sa kaniyang isa tinalakay niya na patungkol sa mga maruming hayop, na especially ang baboy na paparusahan, nag-apoy ang lahat ng kumakain ng karning baboy. Pero yun ang binanggit una, yung nagbanal-banalan o naglilinis sa kanilang sarili. Sino pa to yung klaseng tao? Ano po ba? Kakain to ng karing baboy? Hindi. Pero hindi na niya sinagot, mga kapatid. Kung tingnan natin, sino ba yung nagbanal-banalan at naglilinis sa kanilang sarili? Yung mga at hindi kumakain ng karning baboy na kasali na parusahan ni Yahweh ng apoy. Kung tingnan natin ang Leviticus Kapitulo 23, ating basahin muna, mga kapatid, kung sino ang parusahan ng at sino po yung nagbanalan sa kanilang sarili at naglilinis sa kanilang sarili. Kung tingnan natin nga walang iba yung mga Sabbath keeper na mga Israelita, mga Hudiyong Sabbath keeper. Magbanalan kayo, maglinis sa 44, mga kapatid. Maglinis kayo ng iyong sarili at sandali lang, mga kapatid. At magbanalan kayo ng inyong sarili. Exodo pala ninyong ating so malinaw na ang binanggit na naglilinis sa kanilang sarili at nagbanalan sa kanilang sarili, yung hindi kumakain ng karning baboy at kasali sa pagpaparusa ng apoy ni Yahweh. So, ang tanong, mga kapatid, atin mo nang tingnan, mga kapatid, ang naturang sulat po sa Leviticus City, mga kapatid, na ang binanggit ni Leviticus 11 pala. Ating basahin kung sino ang binanggit na maglilinis sa kanilang sarili. Sa Leviticus 11, 43 hanggang 44, hanggang 45, yun ang ating mabasa. Huwag ninyong hipuin ang anumang hayop na karamaldumal. Kayo'y mahahawa nila. Iingatan ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat ako si Yahweh, ang inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako ay banal. So, yung naglilinis sa kanilang sarili at nagbanal-banalan sa kanilang sarili, yun ang mga taong hindi kumakain ng karning baboy. Ang tanong, kasali sila po ang unang binanggit na paparusahan ng apoy. So, yun ang context, mga kapatid. So, ang ating advice sa ating mga kapatid na mga kapwa Katoliko, lalo-lalo na sa ating mga kapatid na mga kasamang kapwa safety, na yun ang basahin ninyo ang mga preacher ng ST o pastor, evangelist. Hindi na nila basahin yung naglilinis sa kanilang sarili. Ang kanilang basahin yung shortcut nila, yung kumakain ng karning baboy na ilang basahin. So, basahin niyo ng mabuti
tingnan niyo ano po ang context at saka tanungin sila. Diba? So, ang tanong, kung ang lahat ng kumakain ng karning baboy, paparusahan ng apoy, yung naglilinis at nagbanalan ng kanilang sarili, kumakain ba yun ng baboy? Hindi. O sino ba yung mga klaseng tao, ano po bang relihiyon ng mga taong ito na hindi kumakain ng baboy na kasali sa parusa ng apoy ng Diyos o ni Yahweh? Diba? So, malinaw mga kapatid na ang lahat ng tao, sa context, ang lahat ng tao, kumakain kayo ng baboy, hindi, karning baboy, kasali po kayo sa parusa ng Diyos ng apoy. Yun ang dahilan, kung tingnan natin yun ang maituturing natin ceremonial law para sa mga relihiyon ng mga Judaismo kung Hudiyo. Yung mga pirated na mga Sabbath keeper, yung within US na tatag ni Ellen Goldwhite, yun ang para sa kanila mga kapatid, para sa atin, sila po ang maituturing natin mga pirated na mga Sabbath keeper. Kay para sa kanila, sila ay tatag na lamang po ni Ellen Goldwhite. Kung tingnan natin, ano po ba ang ibig sabihin sa ceremonial law? Kung Saibro, Hokim, o Chuga, means custom of the nation, thus destruction of perfectly good animals for sacrifice and the rejection of food sources such as pork and rabbit, ceremonies regarding uncleanness. Ayon sa naturang libro, aklat, God gave His people ceremonial law. So these laws do not contradict God's nature, but they reflect it only in a very general sense. God told Israelites to have weekly offering of showered should, that God is holy and worthy of worship. So malinaw na ang ceremonial law ay para lang po, eksklusibo lang po yon sa relihiyon ng mga Hudiyo o Judaism religion o sa taga-Israel. Hindi yun natin may tuturing na general law. Maliban dyan, kung tingnan natin ang ating batayan na yung ceremonial law, hindi maituturing natin na general law. Bakit? Kung tingnan natin ang Bagong Tipan mga kapatid, wala na po tayong mabasa dyan sa Bagong Tipan na ang ating Panginoon Jesus ay nag-utos na huwag kayong kakain ng karning baboy. Pag mayroon kayong mababasa entire New Testament from Matthew to Revelation na ang ating Panginoon Jesus ay nagsabi, mayroon mabasa natin, kahit isang sitas lang sa Biblia sa New Testament na ang ating Panginoon ay nagsabi na huwag kayong kakain ng karning baboy kay marumi yun. Ngayon, alis po ako bilang Katoliko at iyakap ako bilang SDA. Kung mayroon kayong mababasa, di ba? Pero ano po ba ang turo ng ating Panginoong Hesus sa Bagong Tipan? Kung tingnan natin ang Gospel po ni St. Mark, 7:15 hanggang 19, ipaliwanag ng ating Panginoong Hesus na pwede na kainin ang lahat ng pagkain. Di ba? So, kung ating basahin muna, ano po ba ang turo ng ating Panginoong Hesus sa Mateo? So, meaning mga kapatid na yung mabasa natin sa Leviticus 11:7, lahat ng chapter sa Leviticus chapter 11, yung mga kautusan sa palatuntunan o tuntunin patungkol sa pagkain, yun lang ang kautusan para po sa taga-Israel kung ceremonial law. Hindi na yun nagpatuloy sa Bagong Tipan, panahon ng ating Panginoong Hesus. Ano po ba ang turo ng ating Panginoong Hesus sa aral ng ating Panginoong Hesus? Kung tingnan natin ang Marcos, sabi nila, saan po ba mabasa natin sa Bagong Tipan na ang baboy ay malinis na? Ating basahin mamaya mga kapatid. Kung sagot lang po yun, actually atin ang yung tinalakay, nandiyan ang topiko natin
patungkol sa mga maruming pagkain at sa malinis na pagkain o mga hayop na mga tinuturing mga malinis at saka marumi. Pero ito po ang ating para-reconcile sa Isaiah 46, 15 hanggang 18 sa palaging patutsada ng ating mga kapatid ng mga SDA na tayong lahat ng mga Katoliko, ang lahat ng kakain ng karning baboy ay parusahan ng apoy. So, ayun ang ating pag-reconcile sa naturang sitas, sa naturang sulat ni Propeta Isaias. Ating basahin ang ano po ba ang turo ng ating Panginoon Hesus sa Marcos City 14 hanggang 19. Ating basahin. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ng ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanya. Ang may pandidig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kaniyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala ring pag-unawa? Tugon Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idudumi. Pagsasabi nito'y para ng ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Kung tingnan natin ang context, pwede kayong mag-interact mga kapatid nating mga SDA sa ating text line o kaya tatawag kayo sa ating cell number 0946-404-6066 para po tayo masaya sa ating pagtalakay, sa ating palatuntunan o mayroong mag-interact. Pero bakit hindi na sila mag-interact kung noon kung ating balikan ang programa ng dialogo sa pagtuo, dialogue sa panampalataya ng Simbahang Katoliko, tuwing linggo, ang daming mga preachers sa iba't ibang sikta ang umakyat dito sa DXDD para makisali sa diskusyon. Ang daming tatawag sa atin. Noon, wala pang cellphone, diba? Tatawag sila sa Angel Radio, ang iba ay tatawag sa linya po ng telepono. Ang daming magtanungan, pero bakit ngayon hindi na accessible na yon ang ating mga communication? Diba? Ang sa cellphone, mayroon nang accessible na yung load. Ang dami ng mga promo. Accessible na nga makatawag po kayo o maka-video call po kayo. Diba? Mayroon pa kayong FB10, pwede 3 days na yun na maka-FB po kayo, data o ginamit ang data, maka-FB na po kayo, maka-video call na po kayo. Pero sa ngayon, wala nang mag-interact. Wala nang mag-interact. So, walang pangangatuwiran na mag-prosper mga kapatid na kung sila po ay nasdyan sa mga kamalian ng mga pangangaral. Kung tingnan natin mga kapatid, ang context, tumutukoy yun ang pagsabi na sa pagsasabi nito'y para ng ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Meaning wala nang bawal na pagkain. Kung tingnan natin ang context, tumutukoy yun sa mga marumi. Hindi naman pwede na magsabi ang ating Panginoon nga pwede nang kainin ang kambing. Redundant na yun mga kapatid sa journalism, di ba?
Pag sabi na maaari ng kainin ang lahat ng pagkain, is tumutukoy yun sa mga bawal na mga pagkain, na mga kinikilalang mga marumi na pagkain. So meaning, isang generic term ang pagsabi na maaari ng kainin ang lahat ng pagkain. So wala nang bawal na pagkain. Yun ang turo ng ating Panginoon Jesus. Wala tayong mabasa dyan sa Bagong Tipan, entire New Testament, na ang ating Panginoon ay nagutos pa, hindi kayo kakain ng baboy, kay ito ay isang maruming hayop. Wala na, di ba? Kung dito tayo sa, sabi nila, kung tinuturo ng ating Panginoon dyan sa Gospel ni St. Mark na pwede na kainan ng lahat ng pagkain, bakit si San Pedro ay tumutol? Tumutol sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 10 hanggang 15. Hindi pa ba niya alam na pwede na kainin? Bakit siya tumanggi? Kung tingnan natin mga kapatid, iba ang context sa Marcos City 15 hanggang 19 at iba ang context dito sa Gawa. Diyan sa Marcos City, hindi pa ipiniliwanag ng ating Panginoon Jesus na paano pwedeng kainin ang lahat ng pagkain. So hindi niya ipiniliwanag. Dito sa Gawa 10, ipiniliwanag na niya na nilinis na ang lahat ng mga maruming hayop. Kung tingnan natin ang mabasa natin sa Gawa 10, sagot lang po natin sa tanong ng ating kapatid nandyan sa Luzon. Gawa 10, mayroong i-specify yun, may 4 na paa. Kung tingnan natin ating basahin muna. Pero dito na tayo sa saysay po pahayag po ni San Pedro, sa nakita niya, kung tingnan natin, ang context yan ay pagkain. Pero para sa kanila, kay hindi yun, isa lang yung parabola. Hindi yun tumutukoy sa mga hayop na mga maruming hayop. Ang nilinis ay ang mga hintil. Para ang mga hintil ay kumakain ng mga maruming hayop, nilinis. Totoo naman yun, kasalitang tao sa paglinis. Pero mayroong nagrepresentar sa mga hintil na si Cornelio. Pero ang context yun, kung ating basahin, patungkol sa pagkain. Nagugutom si San Pedro, ating basahin muna. Mayroong 4 na paa, pero gusto kayong mabasa natin litra por litra na baboy kasali ang baboy dito sa salin ng Biblia. Yung The Voice, isang Protestant nga The Voice New Testament, isang Protestante nga salin na Biblia, mga kapatid, nabasa natin litra por litra. Literal natin mabasa dyan sa Gawa 10, Kapitulo, versikulo 10 hanggang 15, na mabasa natin ang baboy. Dito, kung gusto nilang, para sa kanila, saan po natin mabasa dyan sa Biblia na ang baboy ay malinis na? Basa nito kung gusto sila. Pero kung dito tayo sa King James Version na nang dala natin nga salin sa Tagalog, wala po tayong Common Bible, hanap po na tayo ng Tagalog na salin sa Common Bible, kaya mas maganda ang ating pagkuhan. Kung tingnan natin mga kapatid, sa chapter 10 hanggang 15, nandyan si Cornelio, kung ating basahin ang 9, kinabukasan ng malapit na sa Jope, ang mga inuutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan. Si Cornelio ay nagpakita, mayroon siyang pangitain na nagpakita niya ang anghel. At sinabihan siya ng anghel na ipasundo ang taong nagngalan na si Simon, na tinatawag na Pedro. So, nagpakita sa kanya ang anghel. Kung basahin natin City, pagkaalis ng anghel, tinawag ni Cornelio ang dalawa sa kanyang mga utusan at siya lang at isang kawal na may takot sa Diyos, isa sa mga nakatalaga sa paglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa mga ito ang mga pangyayari sa kainutusan sa Jope.
Kinabukasan nang malapit na sa hupi ang mga inuutosan ni Cornelio, si Pedro namay umakyat sa bubungan upang manalangin. Matatanghaling tapat na noon at siya'y gutom na gutom. Gutom na. Ngunit habang inihahanda ang pagkain, siya'y nagkaroon ng pangitain. So, ang context matukoy yun sa pagkain, di ba? Para sa kanila, isa lang yung parabola. Ano po ba ang ibig sabihin sa 4 na tiil? Ano po ba ang ibig sabihin sa lumilipad sa himpapatawid? Ano po ba ang ibig sabihin sa 2 paa? Di ba? So, ang malaking problema sa mga SK pag ating tanongin nga para sa kanila, isa lang po yung parabola, hindi yung tumutukoy sa mga hayop, kundi parabola lang yung para sa kanila, and then ang tumutukoy yun sa tao. Nandiyan na si Cornelio. So ating basahin. Mga kapatid, suggest, at sila'y gutom na gutom, ngunit handa pang pagkain. Nabuksan ang langit at nakita niyang hinuhugos sa lupa ang isang waray, malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa at mga lumilipad sa himpapatawid. At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, pagpatay ka't kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Hindi ko po magagawa yan, Panginoon, kailanmay hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." So, kung tingnan natin mga kapatid, ang mga hayop yung nakita ni San Pedro, nandyan sa kumot, isinalaysay niya, ipahayag niya sa chapter 11 na 2 paa at 4 na paa. So, nakita niya yung mga maruming hayop, ang ipinakain niya sa tinig. Kung tingnan natin ang sino po yung tinig nandyan sa langit, tinig po ng ating Panginoon Jesus. So, tumanggi si San Pedro. Bakit po siya tumanggi? Dahil ang nakita niyang mga hayop nandyan sa kumot ay yung kinikilalang mga maruming hayop. Yun ang dahilan nga tumanggi. Isang malaking problema sa mga SD pag tinanong natin sila, atin yung cross-examine sa naturang sitas, di ba? Sang-ayon po kayo na ang nakita ni San Pedro ay mga maruming hayop. Yun ang dahilan na tumanggi siya. Di ba? Mga hayop yun nakita ni San Pedro. Hindi yun mga tao. Para sila tao yun, saan po pa kayo makakita ng tao na 4 ang paa? Di ba? Tumanggi si San Pedro. Pero para sa kanila ay si San Pedro kuno ay hindi kumain. Na sino po ba ang ating pananawalaan? Ang tinig ng Panginoon na mula sa langit na sinasabi niyang, kung tingnan natin ang tinig ikan sa langit, muli niyang narinig ang tinig at sabi sa kanya, "Huwag mo ang ituring na marumi ang nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon. Kung para sa kanila ay marumi pa ang baboy, niya nakita ni San Pedro na nandun sa kumot, 4 ang paa, niya dinala pabalik sa langit, mayroong marumi yun din ngayon dito doon sa langit, di ba? Samantalang iniisip ni Pedro ang kahulugan ng pangitaing iyon. Dumating naman ang mga sinugo ni Cornelio nang malaman nila na ang bahay ni Simon sila'y pumunta roon. Kung tingnan natin ang chapter 11 mga kapatid sa 2, kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila. Yun ang resulta sa pag-iisip ni San Pedro. Nakisalo na siya sa mga hintil na kumakain ng lahat ng mga hayop. So yun mga kapatid, ang ating sagot, pag-reconcile,
kung basahin ninyo ang 1 Corinthians chapter 10, versikulo talata 25 hanggang 27, ang turo ni San Pablo, pwede na ninyong makabili na kayo ng lahat ng uri ng karnis na nabili sa merkado, sa palengke. So wala nang bawal. Lahat ng karning nandyan sa palengke, pwede nating bilhin para kainin. Kung lahat ng karne ay wala nang bawal. Diba? So mga kapatid, yun ang ating pagsagot sa at tanong, lalong-lalo na sa ating kapatid o ating insan na si Insan Randy Rosal, nandyan sa Bataan. Mag-inquire siya sa atin na paano po siya makasali, ano po ang gawin niya para po siya makasali bilang membro ng Catholic Faith Defender. So, ating contact po tayo sa ating mga kasamahan doon sa Luzon, sila si Brad Marlon Santos Serrano, at si Brad Michael. Pero nandyan lang yun siya sa Maynila. Siya po ang chapter president sa safety sa Maynila. So, mag-inquire po tayo kung sino po ba ang mga safety dyan sa Bataan para po makasali si Insan Randy Rosal, ating insan sa Bataan, doon sa Luzon. Boy, nawalan po tayong oras sa pagpatuloy. Atin mo nang yatis ang po asani. Good morning bro, happy Sunday. Birahi. Brad Risty, mandaming Merlina Okay, Risty Valios Calorino, BBG, M. Rosal, Nars Colon ay ating youngest sister. Good morning Gaw, Rosal Lagos direct from CDO. Father Darwin, ano ba gitgano? Father Darwin, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat Father Darwin. Mga kasali ng ano po ba yun ng sa pagka makasali na po kayo sa punto por punto. Download na po kami sa OBS. Maraming salamat Father Darwin. Good morning bro, happy yun. Sa lahat ng taga-subaybay sa ating YouTube channel, inanyahan po kayo ang sagin na please subscribe po sa aking YouTube channel. Tata Rosal ang mayroong etsa, yung Tata Rosal. Yun ang ating account sa channel natin sa YouTube channel. So, maraming salamat na ano na po tayo, monetize na po tayo. So, natin na lang na sabi ni Padre Rodwin, kasali kayo sa amin, Brother Ta. Kagabi nagtawag siya, ang tatlong Brother Rendon, Dr. Dino Destin, para po kapamilya po tayo sa punto por punto. Reverend Father Darwin Getgano, sa iyo yung personal na website, yung channel, yung por punto through Rajando Alabano. So maraming salamat, maraming salamat sa lahat. Pagpalayan po kayo ng may kapal, magandang umaga, happy Sunday sa lahat ng mga Kristiyanong Katoliko. Magandang umaga. DDAN, Radio Gamba, ang istasyon sa Kamatuan.